Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 71. Napatingin si Patrick kay Diane. Sige, hindi na kita pipilitin na uminom. We'll have that chat kapag naubos mo na itong baso ng alak, at tatagal lang ito ng ilang minuto. Pagkatapos ay papayagan ka ng umalis kasama ang iyong asawa at anak. Si Diane ay nasa ilalim ng impresyon na si Patrick ang may-ari ng establishmento, dahil tumingin siya sa bahagi dahil sa kanyang taba na katawan at tiyan. Hindi siya naglakas loob na tanggihan ang hiling nito, kaya matapos itong pag-isipang mabuti, kinagat ang kanyang mga ngipin at ininom ang kanyang ikatlong baso ng alak sa isang lagok. Ayan, pwede na ba tayong mag-usap, Mr. Patrick? Sa wakas ay sinabi ni Patrick, hehe, napagtanto mo na nakakain ka ng halos $160,000 na halaga ng pagkain, tama ba? Napakalaking pera. Ang gusto ko mula sa iyo ay hindi maaaring maging mas simple. Ilalabas ko lang ito kung hindi mo iniisip. Ngayong narito ka, gusto kong gawin mo ito. Maaari ka nang umalis kapag tapos na ako. Hindi niya maiwasang mamangha sa hita ni Diane pagkatapos sabihin iyon, at nagparamdam pa siya ng malinaw na posible sa kanya. Sok, you have a fantastic figure. Naiinggit talaga ako kay Severin dahil nakuha niya ang isang tulad mo. Sa sobrang inis ni Diane sa hiling nito ay agad itong tumayo at pinandilatan siya ng mata. Talagang tumanggi siya. I'm sorry, but I'm not that kind of woman. If it been some other request, I might still be able to consider it. But doing it with me, there's no way in hell I'd say yes to that. Hahaha, sigurado ka ba? Pag-isipan mong mabuti bago ka magdesisyon. Ano ang mga pagkakataon mong makaalis sa lugar na ito ng isang piraso kapag naghihintay na si Juan ay at ang kanyang mga tauhan doon? Hamalakhak si Patrick, tumayo, at dinobol ang pagbabante niya. Siguraduhin mong paabain at mabuti ang iniisip mo, Miss Diane. Lahat tayo rito ay nasa hustong gulang na. Ang pakikipagtalik sa akin ay hindi ganoong kalakihan, di ba? Nangangako akong hindi kita mabubuntis. Ang kailangan mo lang gawin ay hayaan mo akong matikman ka, minsan lang. Makakatipid ka pa ng $160,000. Hindi ba magandang deal iyon? $160,000. Ang lakas ng loob mong sabihin yan. Akala mo ba tanga kami para hindi mapansin na pinalitan mo ang menu? Lalong lumaki ang galit ni Diane sa bawat pag-iisip. Bagamat mayroon siyang kutob na wala siyang silbi, umaasa pa rin siya sa huling pag-asa na maaaring hindi ito maging kasing sama ng inaakala niya. Sa kasamaang palad, ang katotohanan ay napakalupit. Siya ay matatag sa kanyang paniniwala at hindi kailanman handang ialay ang kanyang katawan para sa anumang halaga ng pera. Hehe, hindi ko malalaman kung bobo kayong mga tao, pero ang alam ko ay may 12-dosenang mga tao doon na hindi ninyo kayang guluhin. Tumawa si Patrick. Tiningnan niya ang sexing figure ni Diane, na napalunok, at parang pervert na lumapit sa kanya. Magpakatino ka, huwag mo akong pagamitin ng dahas. Hindi mo ba nakikita kung ano ang nangyayari ngayon? Gawin mo lang ang sinasabi ko at magiging maayos ang lahat. Nang walang alinlangan, inabot niya at pinisil ang mga dibdib ni Diane. Napalunok si Easton habang nagtatago at pinagmamasdan ang lahat sa dilim. Sigurado siyang susuko si Diane para lang ma-waive ang bill at makaalis ng ligtas sa restaurant ang buong pamilya niya. Anuman ang matigas na ugali niya noon ay malamang na walang iba kundi isang komedya, sa kanyang opinyon. Pagkatapos ng lahat, siya ay dating panganay na anak ng isang mayamang pamilya at nakakita siya ng maraming pera. Nang lahat ng iyon ay isinalang-alang, ilang sandali na lamang ay matatanggap na niya ang kanyang kapalaran. Gayunpaman, ang isang kahihinatnan na hindi sinaliksik ni Easton, Jada, at Lucy ay sasampalan ni Diane si Patrick sa sandaling iunat niya ang kanyang kamay. Napakalakas ng sampal na umalangaw sa buong lugar. Natigilan si Patrick at inisip kung nananaginip ba siya. How dare she slap me? Nagsayang lang ba ako ng hininga sa pagsasabi ng lahat ng iyon sa kanya?
Hindi ba siya natatakot na bugbugin siya ng mga taong nasa ibaba hanggang mamatay? Anak ng tinapa ka, how dare you slap me? Baka hindi ako galing sa upper class na pamilya, pero pinalaki pa rin ako ng maayos. Ikaw naman, iniwan na ng pamilya mo, kaya wala kang karapatang saktan ako. Where did you get the guts to do that? Nagalit si Patrick at pinaningkitan si Diane. Tanggalin mo ang iyong damit ngayon at hayaan mo akong nagawin sa iyo kung ano ang gusto ko, kung hindi kailangan ko lang mapatay ang iyong asawa at anak. Ikaw, nadamay si Diane sa kanyang kahilingan, ngunit ang pag-iisip tungkol kina Celine at Severin ay nagpabagabag din sa kanya. Kinagat niya ang kanyang mga labi at sinabing, nangako si Severin na aakyat siya rito kung hindi ako bababa sa loob ng 10 minuto. Malapit nang matapos ang oras, kaya mas mabuti kung palayain mo ako sa lalong madaling panahon. Kung kailangan niyang pumunta dito at sunduin ako, maaari kang tumaya na hindi kanya bibitawan ng ganoon kadali. Tumawa si Patrick na parang may narinig na biro. Haha, do you think he'll even get the chance to come up here? Bakit pa siya papayagan ng mga lalaking iyon sa baba? Bobo ka ba? Well, whatever it is, tonight's the night I'll have a good time with Severin's woman. Deklare niya, pagkatapos ay sumugod siya na parang lobo. Bitawan mo ako, bastard ka. Nang makita ni Diane na siya ay nasa impyerno, at nakatungo na ipilit ang sarili sa kanya, ang mukha nito ay namutla sa takot at agad siyang tumakbo sa gilid. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang saganang dami ng alak na nainom niya ay nagdulot sa kanya ng bahagyang pagkahilo sa sandaling iyon. Dahil naka-high heels siya, hindi na nakapagtataka na naspray ng paa niya at bumagsak sa lupa. Napasigaw siya sa sakit. Sa kabutihang palad, nagawa niyang iwasan ang pag-atake ni Patrick, kahit sa sandaling iyon. Napatingin si Patrick kay Diane na walang magawang nakaupo sa lupa at mas na-stimulate pa ng mas masakit na sigaw nito. Nang lalong lumalabas ang balat niya sa ilalim ng damit, ay napalunok si Patrick ng laway. Hahaha, maging mabuting babae, at huwag mag-alala tungkol sa lahat ng iba pa. Sisiguraduhin kong libre ang pagkain mo, at mabibigyan pa kita ng isa pang malaking $1,000 na tip. Umalis ka, tumangala si Diane, at kinagat ang kanyang mga ngipin, at sinubukang tumayo, ngunit napakasakit ng kanyang bukong-bukong kaya napilitan siyang yumuko sa sakit sa sandaling humakbang siya. Hehe, matigas ang ulo na babae. Tingnan natin kung gaano kakatigas ang ulo sa harap ko. Hamalakhak si Patrick at handa nang sugulin muli si Diane. Makalipas ang ilang segundo, isang malakas na kalabog ang narinig at agad na bumukas ang pinto ng kwarto. Severin, paano ka nakaakyat dito? Na-trauma pa rin si Patrick sa nangyari sa hotel ng umagang iyon, at nang makita niya si Severin na sumugod kaagad, natakot siya. Agad siyang umatras ng ilang hakbang at nagsimulang magpanik. Malamig ang ekspresyon ng mukha ni Severin habang tinatago niya si Diane sa likuran niya at tinitigan ng masama si Patrick. Patrick, anak ka ng tinapa. Hindi mo ba alam kung ano ang mangyayari sa mga naglalakas loob na hawakan ang babae ko? Inayos ni Patrick ang kanyang katawan at sinabing, ako ang nagpatawag sa lahat ng mga lalaking iyon doon sa baba. I dare you to touch a single strand of my hair. I swear you won't walk out of this restaurant alive. Wala sa mood si Severin na aliwin ang mga pagbabanto ni Patrick at agad na sinipa ang kanyang pondiya. Arg! Isang nakakaiyak na hiyaw ang narinig kay Patrick na yamakap sa kanyang ibabang bahagi ng katawan at tumingkayad, at halos mawalan ng malay sa sakit. Ang kanyang mga sigaw ay walang katapusan, at siya ay may napakasakit na ekspresyon sa kanyang mukha. Nanginginig pa rin si Diane sa matinding pagkabigla, ngunit hindi iyon naging hadlang para makaramdam siya ng kagalakan. Si Patrick ay isang hamak at isang pervert, at ito ay ang kanyang magandang kapalaran na si Severin ay nagpakita sa oras, kung hindi, siya ay pinilit ni Patrick. Let's go, Severin. Tiniis ni Diane ang sakit at humakbang pa harap para hilahin ang braso ni Severin. Bahagyang ngumiti si Severin, at tumingin sa mahigpit na nakasara na sikretong pinto sa sulok, at sinabing, magpakita kayo. Huwag kayong magtago dyan na parang mga nakakatakot na pusa.
Namutla sa takot ang tatlong taong nagtatago sa loob. Hindi nila inaasahan na magiging napakalupit ni Severin na maghahatid ng isang sipa na sapat na malakas para maging walang silbi ang pandya ni Patrick. Siya ang huwara ng walang takot, at nagsimula siyang maglakad pasulong sa pinto nang walang sumagot sa kanya. Nagsimula silang matakot na hindi siya papatayin ni Severin sa isang iglap. Kung tutusin, ang isang mahirap na tulad niya ay walang mawawala laban sa mas mayayamang individual na tulad nila. May iba pa bang tao dito? Napakunot ang noo ni Diane sa pagtataka. Siya ay gumugol ng mas maraming oras sa silid na iyon kaysa sa kanya, ngunit wala siyang napansin na kakaiba doon, lalo na ang pakiramdam ng presensya ng ibang mga tao. Walang pakialam si Severin na magsalita pa at naglakad papalapit sa lihim na pinto. Nagbigay siya ng isang malakas na sipa na nagpabukas ng pinto at sumigaw, "Lumabas ka rito." Si Easton, Lucy, at Jada ay natakot kaya nanginginig silang lumabas mula sa silid sa loob na may mapupulang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Mr. Easton, Lucy, at nandito ka rin Miss Jada. Malayong naisip ni Diane nang makita silang tatlo doon. Tila sila ay gumawa ng isang balangkas mula pa sa simula at pinlano ang lahat ng maaga. Hehe, itong restaurant ay isa sa mga pag-aari ng Stones, kaya bakit magiging kakaiba para sa akin na pumunta dito? Si Jada ay tumawa. Bilang anak ng isang third-tier upper-class na pamilya, siya pa rin ay naging mayabang sa iba. At ito ang restaurant mo. Naniniwala ako na may bahagi ka sa planong pag-iwas sa amin ng asawa ko. Masungit na lumakad si Severin kay Jada at tinitigan ng masama ang masamang babae. Hehe, and what if I did? Malamang nakilala mo na yung mga tao sa baba, di ba? Ako yung tumawag sa kanilang lahat na pumunta dito. Hindi ko alam kung paano at bakit kanila pinayagan na umakyat dito, pero hindi ka makakahakbang sa labas ng restaurant na ito kung hindi nila natanggap ang mga utos ko. Humalukip-kap si Jada sa harap ng kanyang dibdib, at buong pagmamalaki na sinabi. Ako ang panganay na anak ng isang third-tier upper-class na pamilya. Ano ang gagawin mo? Hampasin mo ako. Dapat ay lumuhad ka ngayon para humingi ng tawad sa akin. Kung hindi mo gagawing mabuti, sabihin na lang na ikaw, ang iyong asawa, ang iyong anak na babae, at ang iyong mga magulang, ay magdurusa ngayon. Sampal. Bilang tugon, isang mahigpit na sampal ang damapo sa mukha ni Jada, at isang pulang marka ng palad ang lumitaw sa kanyang pisngi. Ang lakas ng loob mong sampalan ako. Napatikip ng mukha si Jada sa gulat. Hayagan niyang sinabi sa kanya na siya ang panganay na anak na babae ng isang third-tier na pamilya, ngunit hindi pa rin siya nag-atubiling sampalan siya. Naghuhukay siya ng sarili niyang libingan. Naisip niya, talaga bang pinagbantaan mo lang ako sa kapakanan ng pamilya ko, kahit isa ka lang hamak na third-tier na pamilya? Masyado kang mataas ang tingin sa sarili mo. Hindi ako madaling ibuli kung asar ka sa akin, I can always wipe out the Stones from Brookborn's existence. If you don't believe me, you're welcome to try. Kung may isang bagay na kinasusuklaman ni Severin na may hilig, iyon ay noong ginamit ng ibang tao ang kanyang pamilya para bantaan siya. Ang mga naglakas loob na magsabi ng ganyan sa harap niya ay kasing ganda na ng patay. Ikaw. Naiinis si Jada dahil wala siyang ideya kung ano ang nangyari sa ibaba at kung bakit hindi pa umaakyat si One Eye o ang kanyang mga tauhan. Pinigilan ni Easton si Jada. Dahan-dahan lang, Jada. Impulsive hothead lang ang batang ito na gumagawa ng mga bagay nang hindi isinasaalang-alang ang kahihinatnan. Hindi mahalaga sa kanya ang status at family background mo, at bubugbugin kanya bago magsabi ng kahit ano. Hindi mo siya dapat ginalit, dahil ikaw ang makakakuha ng maikling dulo ng stick kapag pinatay ka niya. Alam ni Jada na malaki ang matatalo niya kung makikipag-away siya sa isang walang utak na mainitan ang ulo tulad ni Severin, lalo na't nasa baba pa rin ang kanyang mga bodyguard at si One Eye. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at pinigilan lamang niya ang kanyang kalungkutan. Anong gagawin mo? Huwag kang lalapit sa akin. Nang makita ni Lucy na matamang nakatitig si Severin sa kanya, natakot siya sa titig nito at napaatras ng ilang hakbang. Sumulyap si Severin sa kanya nang walang pakialam.
Lumuhad ka at humingi ng tawad sa asawa ko. Sino ka sa tingin mo, sinasabihan mo akong lumuhad ng ganyan? Huwag mo akong pagtawanan. Sinamaan ng tingin ni Lucy si Severin. Hindi mo ba alam na naghihintay ang mga tauhan ni Jada sa mga utos niya sa ibaba? Sigurado ka bang gusto mo akong lumuhad? Kakayanin mo ba ang kahihinatnan? Lumuhad ka at sampalan ang iyong sarili ng 10 beses. Kahit na ayos lang sa akin na bitawan ang ginawa mo sa akin noon, hindi ibig sabihin na maaari mong ipagpatuloy ang plano laban sa akin sa hinaharap. Nanlamig ang mukha ni Severin habang binabalaan niya si Lucy. May mahinang mamamatay tao na aura sa kanyang katawan na nagdulot ng panginginig sa gulugod ng sinumang makakita sa kanya. Sinamaan ng tingin ni Lucy si Severin na hindi makapaniwala, dahil hindi pa sumagi sa isip niya na maglalakas loob itong hilingin sa kanya na lumuhad. Like hell, luluhod ako. Mas madali akong lumuhad para sa iba kaysa sa isang talunan na tulad mo. Sabi ni Lucy, na nagngangalit ang mga ngipin. Alam niyang ang pagluhod sa kanya ang pinaka nakakahiya niyang gagawin. Kumunat ang noo ni Diane. Noong una ay gusto niyang hikayatin si Severin, ngunit nang maalala niya na lahat ng mga taong iyon ay nagtatago sa silid na iyon na may masamang plano, medyo na-trauma din siya sa kanila at nagpas siyang hayaan si Severin sa kanyang paraan. Isang malakas na kalabog ang narinig, at nakita si Lucy na nakaluhod sa lupa. Ang di nakikitang enerhiya ay bumulwak mula sa katawan ni Severin, at ang mga tuhod ni Lucy ay bumagsak sa lupa matapos ang kanyang mga paa ay hamina dahil sa malakas at biglaang presyon na dumaan sa kanyang katawan. Hehe, sabi mo hindi ka luluhod, pero ang mga kilos mo ay parang hindi sumasalamin sa sinabi mo. Bahagyang nakakunot ang mga sulok ng bibig ni Severin, at ang kanyang mga itim na pilak mata ay mukhang mas misteryoso. Hindi alam ni Diane kung ano ang nangyayari, kaya lang sobrang lakas ng pressure sa katawan niya kanina na lumuhad siya ng walang malay. Gayunpaman, hindi niya alam kung paano ilarawan ang kanyang naranasan, at malamang na walang maniniwala sa kanya kahit na sabihin niya sa kanila. Lalong lalago ang sama ng loob ko sa iyo kung patuloy mong hahatakin ang lahat ng kalokohang ito. Bahagyang ngumiti si Severin at tuluyang nilingon si Easton na nakatayo sa isang tabi. Natakot si Easton nang makita ang pandidilat ni Severin, at agad siyang pinawisan noon at umatras sa isang sulok. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ang putol niyang daliri ay nagsilbing paalala na kumilos si Severin nang walang pagmamalasakit sa kahihinatnan. Napangiti si Severin nang makita ang hitsura ng kausap. Tignan mo, muntik ka nang maiihi sa pantalon mo. Malamang hindi ka tumigil sa pag-iisip na balang araw ay matatakot ka ng gusto sa akin kapag pinagbantaan mo ang aking mga magulang at nangongolekta ng utang mula sa kanila. Ang mga basurang tulad mo ay hindi karapat-dapat na makipaglaban sa akin. Matapos tapusin ang kanyang pangungusap, pumutol si Severin at nagpadala ng isang stream ng liwanag na lumipad mismo sa katawan ni Easton. Ang liwanag ay nawala sa isang iglap, at ang lahat ay nangyari ng napakabilis na tila walang nakapansin nito. Lumapit si Severin kay Diane matapos ang aksyon na iyon. Tara, honey, uwi na tayo. Tiningnan niya ang namamagang bukong-bukong ni Diane, at binuhat siya sa isang bridle na pagbuhat, at naglakad pababa. Kabanata 75. Hindi inaasahan ni Diane na bigla siyang buhati ni Severin kaya nagulat siya at namula. Nang maramdaman niya ang matibay na lakas sa braso ni Severin at ang mahinang aura ng pagkalalaki na nagmumula sa katawan nito, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Bakit mo ako binuhat? Kaya kung maglakad mag-isa, sabi ni Diane sa malambing at nahihiyang tono. Paano ka maglalakad kapag namamaga ang bukong-bukong mo? Hayaan mong ihatid kita pabalik sa kotse. Tumingin si Severin sa unahan at humakbang pasulong nang hindi man lang tumitingin kay Diane. Napakagatlabi lang si Diane at tahimik na pumayag sa kanya. Pagkalabas ni Severin sa silid, ang matinding pressure na nararamdaman ni Lucy ay nawala sa isang iglap at siya ay bumagsak sa lupa. Ito ay isang nakakatakot na pakiramdam, na parang si Severin ay despotikong pinuno na nag-iwan sa kanya na walang pagpipilian kundi ang magpasakop sa kanya. Nahirapan siyang ibalot ang ulo niya kung bakit ganoon ang nararamdaman niya.
Napalunok si Easton at lumapit kay Lucy. Medyo naguluhan siya dahil inaasahan niya si Severin na iyon ay may gagawin sana sa kanya dahil sa masamang dugo sa pagitan nila. Ang kakaiba, parang walang ginawa sa kanya si Severin. Tumingin siya kay Lucy sa lupa, sa inis. Lumuhad ka lang ba para sa kanya? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo sa pagluhod sa isang ex-convict? Hindi alam ni Lucy kung paano ipapaliwanag ang kakaibang pangyayari na naranasan niya kanina. Bamuka ang bibig niya pero hindi niya itinuloy ang sasabihin niya. Jada, baka hindi na gumana ang pandiya ko. Dalhin mo ako sa ospital ngayon din. Ito na ang katapusan ko. Ano ang gagawin ko kung hindi ko na ito magagamit? Si Patrick, na nakakulot na parang bola sa lupa, ay humingi ng tulong kay Jada. Hinawakan ni Jada ang namumulan niyang pisngi. Ang antas ng kanyang galit ay tumama sa bubong matapos siyang sampalan ni Severin at pagbabantaan siya. Nakadama pa rin siya ng kumpiyansa na walang magagawa ang isang natalo na ex-convict sa kanyang pamilya. Tumingin siya kay Lucy at simaan siya ng tingin, bakit nakaupo ka pa rin sa lupa? Hindi ka ba nahihiya? Tumawag ng ambulansya para kay Patrick. Bababa ako para tingnan ang sitwasyon. Titingnan natin kung makakalabas si Severin sa restaurant ngayong gabi. Pagkatapos ay humakbang siya pababa upang subukang maabutan si Severin. Tumawag ka ng ambulansya, Lucy. Sabi ni Easton, saka sumunod agad kay Jada. Sa kaibuturan niya, lihim siyang natuwa dahil naasar ng gusto ni Severin sina Patrick at Jada. Ang nakakasakit kay Patrick ay malamang na hindi ganoon kalaki, ngunit si Jada ang panganay na anak na babae ng isang third-tier upper-class na pamilya. Tiyak na hindi niya bibitawan si Severin ng ganoon lang. Mula noon, hindi na kailangan ni Easton na gawin ang anumang bagay upang maalis si Severin, dahil may ibang gagawa ng maruming gawain para sa kanya. Sa sandaling iyon, gayunpaman, ang isang grupo ng mga lalaki ay walang galaw sa lupa habang ang kanilang mga ulo ay nasa kanilang mga kamay. Sila ay walang iba kundi si Juan Ay at ang kanyang mga subordinate. Samantala, may isa pang grupo ng mga tao na tinutukan ng mga machete ang mga nakasquat, at handang magbigay sa kanila ng isang hampas kung sila ay gagalaw man lang ng 1 pulgada. Ang mga nakatayo ay mas marami kaysa sa mga nakasquat. Sa loob ng restaurant ay halos 100 tao, at higit sa 100 iba pa ang nagbabantay sa restaurant upang maiwasan ang sinumang estranghero na makalapit. Ang mga kumakain ay matagal nang inilikas mula sa restaurant, at ang 200 o higit pang mga lalaki ay dinala ng walang iba kundi si Blade. Siya at ang ilan sa kanyang mga tauhan ay dumaan sa restaurant noon, at nang masulyapan niya at nakitang may problema si Severin, agad siyang tumawag at nag-utos ng maraming lalaki na lumapit. Sa kabilang banda, sumuko agad ang grupo ng lalaking ni Juan Ay nang makita nilang napakaraming tao ang dinala ni Blade doon. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, naglupusay sila sa lupa at ibinaba ang mga sandata sa kanilang mga kamay. Nang dumating si Blade, magalang niyang tinawag si Severin bilang Mr. Severin at tinulungan si Severin sa pagsupil sa buong grupo. Pagkatapos ay nagpasalamat si Severin sa kanila at umakyat ng mag-isa. Nang makita ni Blade si Severin na bumababa sa hagdanan habang nakahawak kay Diane, agad siyang humakbang at nag-aalalang nagtanong, Mr. Severin, ayos lang ba ang babae mo? Nakita ko lang ang salita at sisiguraduhin kung hindi mabubuhay ang mga taong ito para makita ang pagsikat ng araw bukas. Ngumiti ng mahina si Severin. Thank you for the gesture. Okay naman ang asawa ko, but I'm just curious why you were willing to help me. Napangiti si Blade, at gumawa ng isang random na dahilan. Bueno, ang pangunahing dahilan ay ang Draco Hall ay may karne ng baka kasama ang Cedar Gang. Sa tingin ko ay hindi ganoon kasimple, seryosong sabi ni Severin. Ito, awkward namang sinagot siya ni Blade. Pwede ka bang pumunta bukas sa Draco Hall? Nais ng aming Supreme Commander na makilala ka. Hinahanap ka namin kung saan-saan ngayon, at pumunta kami sa bahay mo para hanapin ka. Doon namin nalaman na lumipat ka na, at doon nagtapos ang aming paghahanap. Oh, gusto akong makita ng boss mo. Kumunat ang noo ni Severin at medyo nagulat. Ikaw,
Bumilis ang tibok ng puso ni Blade at lihim niyang naisip, talagang napaka-low profile ng lalaking ito. Hindi ba niya alam na siya ang pinakamataas na pinuno ng Draco Deus Temple? Bakit sa mga oras na ito sinusubukan pa rin niyang magpakatanga? Gayunpaman, hindi niya ibinunyag ang tunay na pagkakakilanlan ni Severin sa sinuman doon dahil alam niyang ang pinakamataas na pinuno ng Dragon Deus Temple ay palaging isang palaisipan. Ang pagsisiwalat ng pagkakakilanlan ni Severin ay maaaring maging sanhi ng kanyang kalungkutan. Dahil dito, hindi niya masagot ng diretsyo ang tanong na iyon at ngumiti lang siya ng alangan habang sinasabing, oo. Gusto kanyang makita. Malalaman mo kung bakit kapag pumunta ka doon bukas. Oo naman. Bibisitahin kita bukas kapag may oras ako. Nakangiting sang-ayon ni Severin. Sa totoo lang, medyo na-curious din siya tungkol sa Draco Hall, at dahil pinahiram siya ng mga tauhan nila kanina at nailigtas siya ng maraming gulo, tama lang na personal niyang pasalamatan ang kanilang amo. Anong nangyari? Sa wakas ay nakarating na sa ibaba si Jada at ang iba pa, at ang eksena sa harap nila ay tuluyang nawala ng imik. Ang ilan sa mga tao ay nasugatan, habang ang iba ay napasuko at naglupusay sa lupa ng hindi nangangahas na gumalaw. Ang kabuuang bilang ng mga tao mula sa Draco Hall ay medyo nakakatakot, dahil ang buong restaurant ay napuno ng kanilang mga tao at marami pa ang nakatayo sa labas. Sumulyap si Blade kay Jada at sinabing, paumanhin sa gulo, Miss Jada, ngunit mayroon kaming ilang puntos na dapat ayusin sa mga tao ni One Eye. Sa sandaling sinabi niya iyon, lumingon siya kay Severin at hinimok ito. Maaari ka nang umalis kasama ang iyong pamilya, Mr. Severin. Gagawin ko yun. Tumango si Severin. Lumingon siya, at walang pakialam na tumingin sa grupo ni Jada, at sinabi kina Judith at Maurice, Nanay, Tatay, Celine, uwi na tayo. Oo. Okay, si Judith at Maurice ay hindi pa nakakita ng ganoong nangyari noon, at sila ay basang-basa sa malamig na pawis dahil sa matinding takot. Nang marinig nilang makakaalis na sila ay tumango sila kaagad, at binuhat si Celine palabas. Sumulyap si Severin kay Blade, ngumiti muli, at naglakad palabas kasama si Diane sa kanyang mga bisig. Ano ang ibig sabihin nito? Kung mayroon kang ilang mga score upang ayusin sa kay One Eye, kung gayon bakit mo hinayaang umalis si Severin at ang iba pa? Pinananatili ko sila dito dahil gusto nilang kumain at umalis. Hindi pa sila nagbabayad ng kanilang pagkain. Humingi ng sagot si Jada kay Blade dahil naiinis siya nang makitang umalis si Severin at ang iba pa. Si Blade ay maaaring isang matigas na tao, ngunit siya ay napakaingat sa kanyang mga salita. Ngumiti ito sa kanya, ang iyong restaurant ay nagpapatakbo ng isang scam. Ang halaga ng kanilang pagkain ay $16,000, ngunit hiniling mo sa kanila na magbayad ng $160,000. Saan ka nakakuha ng lakas ng loob na akusahan sila ng paggawa ng kakain at tatakas? Ang sitwasyong nakita ko ngayon ay nag-iwan ng masamang lasa sa aking bibig, kaya kung gusto mong manatili sa negosyo, iminumungkahi ko na itago mo na lamang ang iyong bibig, kung hindi magbibitaw ka na at magpaalam sa iyong restaurant. Sa sobrang galit ni Jada namumula ang mukha niya. Ni minsan ay hindi niya naisip na ang mga mula sa Draco Hall ay makikialam sa kanilang negosyo at magiging hindi mapagparaya sa mga ganitong isyu na naramdaman nilang kailangan nilang pumasok. Nako, alam niyang ang tanging pagpipilian niya ng gabing iyon ay ang aminin ang pagkatalo. Kahit na siya ay nagmula sa isang third-tier na pamilya, ang Draco Hall ay isang entity na hindi nila pananggahasan at hindi kayang pukawin. Pagkatapos ng lahat, kahit isang pangalawang tier na pamilya ay hindi magkakaroon ng lakas ng loob na hamunin sila. Hehe, Blade, sir, ginawa ko lang iyon dahil gusto kong turuan ng leksyon si Severin pagkatapos niya akong ipahiya ngayon. I swear na hindi nanloloko ng tao ang restaurant namin. Pero dahil napagdesisyunan mong palayain si Severin, then we assure you na igagalang namin ang desisyon mo. Awkward na ngumiti si Jada at walang choice kundi ang umamin sa kanya. Hindi nagtagal, umalis si Blade kasama ang kanyang 200 tauhan. Nang tuluyan na siyang mawala sa paningin, tinanong ni Jada si One Eye, ano ang nangyari? Bakit biglang lumitaw ang mga tao ng Draco Hall?
Sumenya si One Eye sa kanyang mga tauhan na bumangon at saka marahas na sinabing, "It's all because of one damn." Ang underlang na may utang sa isa sa kanilang mga tauhan ng 10,000 dolyares ngunit hindi pa rin binabayaran. Pagdating nila, sinunggaban nila ang taong iyon at pinutol ang isang daliri nito. Hindi man lang nila tatanggapin ang alok ko kapag sinabi kong babayaran ko ang pera. Sa sandaling marinig iyon ni Easton, sinabi niya, "Damn. Laging sinuswerte si Severin." Ang utang ng nasasakupan ni One Eye kay Blade ang tanging dahilan kung bakit pumasok si Blade dito, at nagtanong tungkol sa sitwasyon, at hayaan si Severin na umalis dahil sa kawalan ng hustisya. Oo, hindi ko hahayaang umalis ang batang iyon kung hindi nangyari iyon. Si One Eye ay may nag-aapoy din ng mata sa galit. Okay, salamat sa iyong pagsusumikap. Gabi na, kaya dapat mong ibalik ang iyong mga tauhan para makapagpahinga. Maglilipat ako ng 70,000 dolyar sa iyo sa lalong madaling panahon. Trituhin ito bilang mga gastos sa medikal para sa daliri na nawala sa iyong nasasakupan, at lahat ng iba pang mga taong nasugatan ngayon. Sumimangot si Jada at tuluyang pinayagan si One Eye at ang kanyang mga tauhan na umalis. Humihingi si Severin ng sampalan kanya. Kung magkakaroon tayo ng pagkakataong ganito sa hinaharap, kailangan nating siguraduhin na hindi niya ito bibitawan. Sabi ni Easton habang nagngangalit ang mga ngipin. Si Jada, gayunpaman, ay nakasimangot at sinabing, "Nararamdaman ko na ang mga bagay ay hindi tulad ng kanilang hitsura." Hindi sana dinadala ni Blade ang napakaraming tao para lang maningil ng utang na inutang ng nasasakupan ni One Eye. At bakit kailangan nilang putulin din ang daliri ng taong iyon? Hindi mo ba naisip na masyadong malayo iyon para lang sa kaunting pera? Ipinahayag ni Easton ang kanyang hindi pagkakasundo sa kanya. What are you trying to say? Do you think na si Blade ay maaaring pumunta dito partikular na para tulungan si Severin na makatakas? Bakit siya gagawa ng isang bagay na magpapautang sa kanya ng pabor ni Severin? Tumango si Jada. Napakagalang ni Blade kay Severin at tinawag siyang Mr. Severin. Natatakot ako na may higit pa sa kanilang relasyon kaysa sa inaasahan natin. Kung gagawin natin ang anumang bagay kay Severin sa hinaharap, nag-aalala ako na baka masaktan ko ang Draco Hall. Isa sila sa 3 puwersa ng Underworld, at habang ang Stones ay hindi passovers, hindi kami maglalakas loob na lumayo para saktan sila. Gayunpaman, kumpiyansa na tumawa si Easton. Haha, masyado kang nag-iingat, di ba? Alam ko kung anong klaseng tao si Severin. Kung may kakayahan siya gaya ng iyong pinaniniwalaan, hindi siya pinadala sa bilangguan namin noon. Besides, ilang araw pa lang siyang nakabalik. Paano niya biglang nakilala ang isang tulad ni Blade? Kumunot ang noo ni Jada, at hindi pa rin maalis ang pakiramdam na may bahid ng paggalang mula kay Blade kay Severin, at isang kapansin-pansin doon. Ngunit bakit ang isang tulad ni Blade ay tumawag kay Severin bilang Mr. Severin? Ang paraan ng pagtawag niya kay Severin ay hindi tama. Si Jada ay isang maingat na individual, at nadama niya na ang buong pangyayari noong gabing iyon ay hindi kasing simple ng nakikita sa ibabaw. Sa tingin niya ay partikular na dumating si Blade para tulungan si Severin matapos makitang nakulong ang huli. Saglit na nag-isip si Easton at sinabing, "Alam ko kung bakit." Dahil kilala ni Severin si Mr. Henry, at si Mr. Henry ang pinuno ng mga Longhorn. Sino ba naman ang ayaw magpabor sa isang taong malapit sa isang first-year na pamilya? Baka mukhang brute si Blade na ito, pero maselan din siyang tao. I bet naging magalang siya kay Severin dahil sa relasyon ni Severin. Inilipat ni Jada ang topic. By the way, why did Mr. Henry treat Severin to lunch? You know what, lunch isn't even that big of a deal. It's the expensive villa that's bugging me. Bakit niya ito ibibigay kay Severin? You should try and see kung malalaman mo kung bakit ibinigay ni Mr. Henry ang villa kay Severin. Tama ka, ito ay lubhang kakaiba. Huwag kang mag-alala, susubukan kong magtanong sa paligid. Sumang-ayon si Easton. Si Severin ay nagmamaneho pauwi kasama ang kanyang pamilya matapos buhatin si Diane sa kotse. Salamat lahat kay Blade sa pagtulong sa atin.
Nabigla pa rin si Judith sa pangyayaring iyon at hindi napigil ang mapabuntong hininga. Sumugod siya kasama ang napakaraming tao na akala ko ay pinupuntirya niya tayo. Hindi ko inaasahan na tutulungan niya tayo. Alam mo ba kung sino itong Blade na taong ito, Severin? Mukha siyang makapangyarihang tao, tanong ni Maurice kay Severin. Napatingin si Diane kay Severin at medyo naguguluhan din. Wala si Maurice at Judith nang pumunta si Severin sa kasal ni Easton, ngunit siya ay nandoon. Malinaw niyang naalala na may utang si Blade sa mga Locke, at si Trevor ang tumawag sa pabor na iyon sa pamamagitan ng paghiling na makipag-ugnayan si Blade kay Severin. Kinagabihan, tila medyo tumabi si Blade kay Severin. Bagamat wala siyang ideya kung ano ang nangyari sa ibaba, nakita niyang medyo kakaiba na tinawag ni Blade si Severin bilang Mr. Severin. Higit sa lahat, dumating si Blade na may dalang mensahe na gustong makita ng kanilang amo si Severin. Ngumiti si Severin. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa nila, ngunit bibisitahin ko si Draco Hall bukas at alamin kung ano ang deal. Napakunot ang noo ni Diane nang marinig iyon. You can't mess with Draco Hall, Severin. Nag-aalala ako na baka nasa panganib ka kung pupunta ka doon. Hayaan mo akong sumama sa iyo. Ang kanyang mga salita ay nagdala ng init sa puso ni Severin ngunit siya ay tumalikod at sinabi sa kanya. Ako ay naantig sa iyong pag-aalala, ngunit sa palagay ko ay hindi ka makakatulong kung ako ay makatagpo ng panganib doon. At kung iisipin mula sa kanilang saloobin ngayong gabi, sa palagay ko ay mayroon silang iba pang mga dahilan kung bakit gusto nilang kausapin ako. Magiging maayos ang lahat, kaya huwag mag-alala. Kung libre ka bukas, maaari mong ayusin ang bahay kasama sina nanay at tatay, maaaring bumili pa ng ilang mga bagong gamit para sa bahay. Tatawagin natin ang ating mga kamag-anak para sa isang pagtitipon sa loob ng ilang araw. Dagdag pa ni Severin. Okay. Tumango si Diane. Anong ibig mong sabihing okay? Hindi ba na-spray ng bukong-bukong mo? Dapat kang magpahinga sa bahay ng ilang araw o magpatingin sa ospital bukas. Bulalas ni Judith. Ngumiti si Severin at sinabing, huwag kang mag-alala, Nay. Nakalimutan mo bang doktor ako? Susuriin ko ito mamaya, at ipinapangako kung magiging maayos siya bukas. Matagal bago gumaling ang sprains, Severin. Paanong naging ganoon kadali kung namamaga ang bukong-bukong ni Diane? Napangiti si Judith, na pakiramdam na ang kanyang anak ay masyadong mapagmataas at madalas na magsabi ng kakaiba. Well, hindi ako ordinaryong doktor. Isa akong miracle doctor, paliwanag ni Severin. Nakauwi na tayo, honey. Pagdating sa villa, binuhat ni Severin si Diane palabas ng sasakyan at papunta sa second floor. Masunuri na sumunod si Celine sa likuran nilang dalawa at nag-aalalang sinabi, masakit ba ang bukong-bukong mo, Nay? Huwag kang mabalisa, Celine. Magiging maayos din si Nanay. Pagalingin ko siya saglit. Tiningnan ni Severin ang kanyang kaibig-ibig na anyo at naramdaman na parang natutunaw ang kanyang puso. Talaga. Napakaganda mo, tatay. Humahanga si Celine kay Severin at pakiramdam niya ay wala siyang magagawa. Sige, magpahinga ka muna dyan, Celine. I'll run you soon. May bathtub tayo ngayon, para maligo ka na sa bathtub. Tumingin si Diane kay Celine at ngumiti ng malambing. Ni minsan ay hindi niya pinagsisihan ang pagsilang sa kanyang anak, dahil kahit nakakapagod at mahirap ang buhay, si Celine ang naging lakas niya para magpatuloy sa buhay. Sa kanyang pagtataka, ang maliit na batang babae ay nakatiklop ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib at nagpout ng galit. No, I don't want you to bath me. I want Dad to bath me. Medyo natahimik si Diane. Tumingin siya kay Severin at sinabing, nagkakagulo siya na gusto mo siyang paliguan pagbalik mo. Hindi ko akalain na hihilingin niya iyon sa parehong araw na bumalik ka. Tinitigan ni Severin ang kaibig-ibig na mga mata ng kanyang anak na babae habang ito ay humihiyaw at bumubulusok sa kanyang harapan. Sige, ihiga ko ang nanay mo sa kama, at pagkatapos ay paliliguan ko ang aking pinakamamahal na sinta. Oo, ang galing. Nakangiting ngumiti si Celine at tumakbo siya ng paikot-ikot habang winuwagayway ang kanyang maliliit na kamay. Binuhat ni Severin si Diane pabalik sa kanyang kwarto,
at inilagay sa kama, saka nilagyan ng laman ang bathtub bago siya paliguan. Hindi niya akalain na ganoon pala ka-cute at masunurin si Celine, dahil parang tuwang-tuwa ito sa halip na matakot sa kanya. Tiyak na inaabangan niya ang pagtanggap ng lahat ng pagmamahal ng ama mula sa kanya. Nang matapos niya itong paliguan, hinikayat niya itong matulog at bumalik sa silid ni Diane. Sigurado ka bang mapapagaling mo ako? Super namamaga ang paa ko. Maraming taon na ang nakalipas mula nang mag-isa si Diane sa iisang silid kasama si Severin. Sa sandaling iyon, medyo nakaramdam siya ng kaba at medyo bumilis din ang tibok ng puso niya. Mas lalo siyang kinabahan nang buhatin siya ni Severin paakyat ng hagdan na naka-bridal carry. Malalaman mo na ang sagot dyan sa lalong madaling panahon. Paano mo naisip na napagaling ko si Henry? Hindi niya tayo bibigyan ng ganoon kalaking villa kung nabigo akong pagalingin siya. Nakangiting umupo si Severin sa gilid ng kama. Itinaas niya ang nasugatang bukong-bukong ni Diane at pagkatapos ay ipinatong ito sa kanyang kondongan. Anong ginagawa mo? Nagulat si Diane, hindi pa rin banggitin ang kaunting takot. Para pagalingin ka, syempre. Medyo out of place lang. Ibabalik ko ito para sa iyo at papahiran ko ito ng ointment saglit. Kung gayon magiging maayos ang lahat. Ngumiti ng mahina si Severin. Hindi niya napigil ang mapangiti nang makita ang pamumula ni Diane, at sinabi niyang iyon ang mahinang pag-iisip sa kanya, "Honey, 4 years old na ang anak natin. Why are you so shy? Did you I'd be fooling around?" Inis na sabi ni Diane, I don't want to talk to you. It's not like I know what kind of person you are, anyway. Kung hindi lang ako lasing noon, wala akong kahit na. Gayunpaman, bigla na lang, kinuha ni Severin ang perpektong sandali upang hawakan ang kanyang paa at bigyan ito ng kaunting pilipit. Isang naririnig na tunog ng pag-click ang ginawa. Napangiwi si Diane sa sakit at galit na sinabi, "Anong klaseng doktor ka? Paano mo magagawa iyon nang hindi mo ako sinasabihan? Sinadya mo iyon, hindi ba?" Kabanata 80. Agad na tumakbo si Severin sa isang tabi at nakasimangot na sinabing, "Sinadya ko. Halika at hampasin mo ako pagkatapos." Severin. Galit na nagngangalit si Diane nang tumayo ito at sumugod para kurutin siya. "Teka, masakit pa ba?" Tanong ni Severin nang makitang humahakbang si Diane papunta sa kanya. "Tama ka, hindi na masakit." Natigilan sandali si Diane. Bagamat hindi siya makalakad kanina, kahit papaano ay nakakalakad na siya ng ilang hakbang nang walang nararamdamang anumang nangyayari. "What do you think? You do know how amazing I am right now, di ba? Hehe, sasagasaan mo ba ako kung hindi kita na-provoke? You probably wouldn't dare, right?" Pagmamalaki ni Severin. "Ikaw, ang galing mo, ibibigay ko sa'yo yan." Naglakad pa ng ilang hakbang si Diane at hindi napigil ang purihin si Severin. "Sinabi ko na sa iyo na ako ay isang himalang doktor. Bakit ang isang himalang doktor ay walang mga kamangha-manghang kasanayan?" Ngumiti si Severin, saka tumingin ng seryoso kay Diane. "By the way, you're always calling me Severin. Why can't you call me honey for once?" Hindi nangyayari." Agad na nagkunwaring galit si Diane. Ikaw ang dahilan kung bakit ako pinalaya sa Shanahan at nagdusa ng napakaraming taon. Hindi pa kita napapatawad, alam mo ba? Walang paraan na tatawagan kitang honey. Antong hininga, ayos lang. Tatawagan mo rin akong honey sooner or later. Antong hininga si Severin at seryosong sabi sa tono. "Oh, well, ipakita mo sa akin kung kaya mo yan." Humalukip-kap si Diane sa harap ng kanyang dibdib at inilagay ang malamig at mapanghusgang tingin na tipikal ng mga babaeng mapagmataas. "Babalik ako sa kwarto ko para matulog. Dapat magpahinga ka rin ng kaunti." Matapos makapag-isip si Severin sa kanyang mga salita, sa wakas ay sinabi niya sa kanya, "Pero kung natatakot ka sa dilim, palagi rin kitang makakasama. Umalis ka na, nanaginip ka pa." Inilibot ni Diane ang mga mata sa kanya. Ngumiti si Severin, naglabas ng maliit na bote ng ointment, at sinabi sa kanya, "Maupo ka. Lalagyan ko ng ointment ang bukong-bukong mo. Kahit na naibalik ko na ang mga buto mo,
Medyo nasira pa rin ang mga kalamnan sa paligid. Okay. Umupo si Diane sa head ng kama habang si Severin ay tumingkayad at maingat na nagbuhos ng gamot sa palad niya. Pagkatapos ay sinimulan niya itong ipahid sa kanyang bukong-bukong. Nang makita niyang nakayuko si Severin at maingat na inilapat ang ointment sa kanya, nakaramdam siya ng bahagyang init sa kanyang puso habang hinahangaan ang magandang side profile nito. Siya ay natutuwa na hindi siya binigo nito at nagpakita ng isang pakiramdam ng responsibilidad sa halip na maging isang scumbag. Bukod dito, ang tono ni Severin ay tila nagpapahiwatig na siya ay nalinlang ni Easton upang pumirma ng isang kasunduan para ibenta ng kanyang fiancé ang kanyang ari-arian. Matapos malagyan ng ointment ang kanyang bukong-bukong, ngumiti si Diane kay Severin. Salamat, dapat kumuha ka na, magpahinga ka na. Tumayo si Severin at naginat ng bewang. You're my wife. There's no need for you to thank me. Ako ang dahilan kung bakit ka naghirap ng husto sa nakalipas na 5 taon, pero tinutulungan mo pa rin ang mga magulang ko. Isa kang mabuting babae, at ipinapangako ko na hindi na kita pababayaan muli. Markahan ang aking mga salita, bibigyan kita ng isang kasal na magpapainggit sa iyo ng lahat ng tao sa mundo. Sa kaibuturan ni Diane, naramdaman ni Diane na talagang sweet siya, pero ngumiti pa rin ito ng pilit sa kanya at sinabing, mamamatay ka ba kung hindi ka magyayabang? Matulog ka na. I'm already happy that we'd have such a big house. But that's not enough, honey. It's barely even enough. Like I've always said, hindi ako nagyayabang. Tumingin ng masama si Severin kay Diane. Gusto kong malaman ng lahat na tama ang pinili mo sa pagpili sa akin.